Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga karbaberos dyan. So for today's video guys, meron na naman tayong i-share na unboxing about sa ating clipper na naman ito guys, no. So kayong maghinayang mag-invest ng mga gamit kasi para lang din sa inyo yan. At saka ang advantage pa nga ngayon, napakamura na ng mga clipper. Hindi gaya noon, hindi ka makabili kung hindi tag 6,000, 5,000. So ngayon pumasok na sa barbering supply si China, kaya nagiging mura. Malaking tulong na din. Alright, buksan mo natin. Alright guys, so natanggalan natin yung packaging nya galing sa mga delivery courier. So ayan yung free natin guys. Meron tayong ito pang clip sa buhok at sa kalabaha din. So ganyan si FX. So ngayon na-receive ko galing kay ang seller pala nito guys, ito si seller. Yan. So lucky tayo ngayon na silyado siya guys. Yan, silyado. Pero tingin ko nabuksan na din, no? Ayan, no? Bukas na din. Bukas na pala to guys. Hindi na siya silyado. Ibig sabihin, binuksan na to ni seller. Tapos, nilagyan na lang niya ng silyo. Para kung tutuusin. Pero hindi siya factory sealed guys. Kasi kung factory sealed, ito yun. Hindi ito nabukas. Kung galing China talaga, hindi pa ito nabubuksan. Alright, so siguro para lang sa ano, tingnan lang siguro ni seller kung tama, para wala nang return. Okay, ayan, butasin na natin ito. So ayan guys, ang kanyang model ay FXR8. So dito yung specs niya ng battery, 21,700. Paano ba yan? 4,500 mAh milliampere. So high torque raw. So ang speed niya ay 8,000 rpm. Malakas na yan. Kasi yung magnetic ko na clipper naglalaro sa 9,000 to 10,000. Ayan guys yung kanyang specs. 6 hours runtime. Matagal yan. Sa totoo lang guys, sa China brand ay si FXR8 lang yung mataas na milliampere na battery. Karamihan 2,500 lang. So matagal to guys, malubat. Kasi mataas yung amperahe. Hanapin nyo yung amperahe ng isang clipper, ng isang battery na mataas yung milliampere nya. Pag yan ay mataas, matagal yan malubat. Okay, so ayan guys yung kanyang buong specs. So ang ano pala nito, si 8mm clippers nakapangalan. So ayan guys. So kung bibili kayo sa TikTok, actually sa TikTok ko ito nabili kasi mas mura sa TikTok compare doon sa Lazada at Shopee. So ayan, marami naman siyang kulay doon guys. Nasa inyo na lang kung anong kulay ang gusto nyo. Alright, so ito na siya guys. Maganda pa rin yung box nya compare doon sa Hina. Medyo napangitan ako sa box ng Hina. Ayan na guys yung ating clipper. So actually guys, nabili ko lang pala ito ng 1,735 kasi naka-sale si TikTok. So unang bungad, meron tayong Idmel Clippers Barber Supply. So thank you for the sticker.
So ito, itabi muna natin to yung ating clipper. So tingnan na natin yung mga free. So ito ang kagandahan sa kanya guys. Meron tayong charging adapter. Yan. Ito ang maganda kaysa maghanap pa tayo ng charging sa ating cellphone. So yan. Yung kanyang specs ng charger. Okay. So yan, advantage to. Pangalawa, ito pang charger stand. Maganda din yan kasi ilalagay mo na lang dyan pag nag-charge ka. Ang pinakamaganda pa dito guys, ang dami niyang bleed guide. Ayan. Para sa akin maganda, quality yung paggagawa guys. Stainless pa. Ayan. So ang guide niya guys, meron siya dito. So ito, ang pagkakaalam ko nito 1.5 guard to siya. Pag naka letter B 1.5 yan. Tapos meron tayong ito 0.5 to guys. 0.5. Number 1 guide. Number 1 guide pala. Ito guys A. Number 1 ang guide na yan. Number 1. Ito number 3. Number 3 guide. So number 3, meron tayong number 6, meron tayong number 5, ano ba to? Nagalito ako dito. Dito number 5, samantalang dito nakalagay 3. Mamaya pag-usapan, alalan ko mamaya guys. Siguro ito number 5. Tapos pag titingnan mo dito number 7. Ayan, number 7. Baka 7 inches. So dito number 2. Pag italikod mo siya number 4. Ano ba yan? Tapos ito 1. Pag italikod mo naman to, okay. So ito guys number 6. So dito na lang tayo mag-bis itong sa harap. So number 6, number 1, number 2, number 5. So ito ilagay na lang natin to 1.5 siya na guard. 1.5. Tapos ito number 3. Ito number 4. Siguro guys ito yung ginagamit na 0.5. 0.5 to. Okay? So yun lang muna, no? Ito na siya guys. Ayan, oh. So ngayon lang ako nakakita na mayroong charging stand na mayroon din siyang ganito. So pwede mo siya ihangir, no? Ayan, oh. Ayan, oh. So pwede mo siya ihangir. So double purpose. Hindi gaya dun sa iba kong mga clipper na mayroong charging stand na wala namang ganun. So okay naman guys, maganda hawakan. So may napansin ako na alog-alog to. Ito na alog-alog. Na alog-alog siya. Maganda siya hawakan guys. Ayan, yan kanyang brand, FX Barbers. So yung model, yan. Ang problema pala dito guys,
wala siyang bleed protector yung nakalagay dito pa. Usually sa mga clipper wala siya, so wala siyang bleed na guide. Ito lang napansin ko, medyo pangit, di kayo mag-ingay. Ito nagalaw-galaw, medyo maluwag. Ito lang hindi ko nagustuhan dyan, kasi kung ito ay hindi masikip, so pag umandar ito baka umingay, no? So meron din tayong siyang click, no? So titingnan natin ngayon kung ang click niya ay accurate ba. Andarin natin. Malalim yung pindutan niya, guys, medyo malalim. So mabilis nga, guys. Mabilis. So meron siyang 4 click. Ayan, naka 0 yan, oh. 0. I-click natin siya. Parang hindi ko gustuhan yung click niya, guys. Parang masyadong malutong. Kaya ayaw ko nang may mga click, eh. Kasi hindi siya accurate ang movement. Hindi accurate yung movement, guys, eh. So yan lang, guys, no. Hindi ko nagustuhan yung clicking niya. Hindi ako satisfied. Pero sa bleed, guys, panalo. Wala akong masabi. Matalas to. Manipis yung dulo dito. Isisiro ko na lang to mamaya. So ayan, guys, hanggang dito na lang, no, yung ating unboxing. Ayan. So dalawa pa rin yung kanyang screw, 4. Ito lang, medyo maingay, oh. Para sa akin dapat masikip yung mga ganun. Ayan, guys, no. So meron pa akong additional na tip, guys. Hindi ako satisfied sa kanyang click. Hindi accurate, hindi maganda yung positioning. Kaya ginagawa, guys, tinanggal ko na lang yung mga click niya dito. Kasi kung hindi mo tatanggalin yun, guys, ang liit, nababawasan yung movement niya. Kasi ito may stopper dito, may stopper din, oh. So yung kinuha ko, ang haba na ng movement niya, guys, oh. Ayan, oh, ang haba. Ayan, oh, ang haba na. Yung laki na ng lagpas niya, oh. Kasi kung hindi ko yan kinuha, hanggang dito lang yan, oh. Hanggang dyan lang yan. Kasi ma-stop na siya dito. Yan lang, guys. Para sa akin, sablay itong gawa nila dito sa adjustment click lever. Dapat hindi lang nila nilalagyan ito kung hindi man nila ma-perfect, kasi pangit. Manual niya lang, guys, oh. Ganun na lang. Ayun, oh, ang haba ng kinuha, oh. Yan. Compare sa wala, dito yan. Hanggang dito lang yan. Kung hindi mo tatanggalin yung kanyang pin. Tapos ang movement niya dito sa sagad. So yan lang, guys, no. Ang may tip ko sa inyo, sa may mga FX barbers. So sa mga copy na clipper na meron silang ganito, ang nakita kong perfect movement lang ay yung mid-show. Sa mga ganitong klaseng clipper at doon sa mga W mark, Mapakimi man yan or BGR, hindi na perfect nila yung
movement ng click lever. Kung maglagay sila nito, dapat perfect talaga. Hindi pwede pagsablay dyan. Okay? Yung dito na lang guys, ayan, naka zero gap na. Tanggalin nyo na lang para solid. Alright. Alright. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Peace out.